Wala akong ginagawa sa'yo. Kinuha ko lang ang para sa akin. Hindi ko nakasalanan na walang napunta sa'yo. Hindi yun pagiging sakim. Ang tawag lang doon ay pagiging wais. Kung nag-aral ka lang sana ng mabuti noon, hindi ka naging bobo. Kung hindi ka lang sana naging baby ng nanay, edi sana na-develop yung utak mo para makapag-isip ka bilang lalaki. Kaso, ang panlalaking nagawa mo lang ata ay ang magkaroon ng asawang kapareho mong walang utak. Kawawa ang mga anak mo sa'yo. Masyado mong minamalit ang kakayahan ko. Hindi ako papayag na ganito lang ang magiging tingin nyo sa akin. Hindi ako sentro ng katatawanan nyo. Hindi pa tayo tapos dahil gaganti pa ako sa ginawa mo sa pamilya ko. Tandaan mo yan, makukuha ko rin ang sa akin. Lahat yan walang matitira sa'yo. Sisimutin ko hanggang sa pinakahuling buhangin ng ari-arian ng mga magulang natin. Magiging akin lahat! Ang magkakapatid ay dapat na magkakampi sa anumang hamon ng buhay. Dahil kahit anong mangyari, sila lang ang maaasahan mong tutulong sa'yo. Dahil sila rin ang taong una mong naging kakampi simula noong bata ka pa. Ngunit paano kung ang taong kakampi mo rin mismo ang sisira sa'yo? Kung ang kasakiman na dumaloy sa kanilang kaisipan ay ang kasakiman ding puputol sa ugnayang inakala ng mga magulang nilang mananatili habang buhay. May kakayahan pa nga bang mabago ito sa paglipas ng panahon o mananatili silang bilanggo ng pagkakasala at mananatiling nakakulong sa kadilimang pinili nilang pagtaguan? Hindi ko pa rin masyadong makausap si tatay, pero pinapaasikaso ko na ang papel para sa paglipat ng lupa sa pangalan natin. Paano sina Ate Jasmine? Meron naman na silang sariling properties eh. Si Jasmine nasa Maynila, meron na siyang sariling kondo, binili ng Koreano niya. Si Lilia naman nasa abroad, tapos ibang lupa na ang nabili niya. May nabanggit nga siya sa akin na binili niyang lupa malapit sa beach. Kapag balik niya sa Pilipinas, gagawin nilang resort. Hindi naman na sila makikiagaw sa lupa natin. Kaya na nilang bumili ng sa kanila. Sigurado ka ba dyan ha? Hindi pa naman yata nila alam na may ginagawa na tayo. Ako ang panganay, kaya ako lang ang pwedeng makialam sa lupain ng mga magulang natin. Hindi ko na kailangan pang sabihin sa kanila. Ikaw lang ang sinabihan ko dahil naaawa ako sa'yo. Imagine, ikaw lang ang walang kakayahan makabili ng properties tapos hindi ka nila tinutulungan. Gusto ko rin naman makuha ang palayan dahil ang lakas ng kita niyan kapag anihan na. Malaking tulong yun para mapag-aral ko ang mga anak ko. Yun na nga ang dahilan. Kaya wag mong sasabihin sa kanila na itatransfer na natin ang lupa sa pangalan natin. Hindi ko na rin naman sila kinakausap. Kapag kasi humihingi ako ng tulong sa kanila, wala naman sumasagot eh. Hindi ko na sila tinuturing na kapatid. Tama lang yan. Tayo lang dapat ang magkapatid. Tayo lang ang may karapatan sa ari-arian ng mga magulang natin. Malapit ko nang makumpleto ang mga papel. Kulang na lang pirma ni tatay. Yung attorney niya pa pala, isa pa yun sa dapat kausapin. Pinipilit niya na may last will and testament na si tatay pero hindi naman maipakita. Ayaw kong hintayin na dumating pa ang araw na mamatay si tatay tapos ang lupa hindi naman pala sa atin mapupunta. O kaya mas malaking parte pa ang hawak ng iba nating kapatid. May tiwala naman ako sa'yo, te. Alam kong kaya mo yan. Basta ako mananatiling tikom ang bibig ko. Basta malaki ang pakinabang na makukuha ko. Sa lahat ng bagay, silang dalawa ang nagkakasundo. Panganay si Vivian, habang bunso naman si Paul. Kahit noong mga bata pa lang sila, palaging mas nais ni Vivian na silang dalawa ang nakakalamang sa iba nilang kapatid. Naniniwala kasi siya na ang panganay at bunso ang mas may karapatan sa lahat. Mula sa pagmamahal, atensyon at sa mga pamana. Habang nag-aasikaso ng papeles si Vivian, si Paul naman ang namamahala ng palayan. Siya ang kumakausap sa mga magsasaka at siya rin ang humahawak ng pera. Hinahati niya lang ito at ibinibigay sa kanyang ate. Pero dahil siya ang may hawak ng lahat, hindi niya hinahati ng patas. Siya ang mas lamang sa pera pero hindi ito nalalaman ng kanyang ate. Babe, kanina pala tumawag yung ate mo na nasa abroad.
Si Ate Lilian, ang sabi niya baka sa October uuwi siya. Tinawagan daw kasi siya nung attorney ni tatay eh. Hindi naman sinabi sa kanya ang dahilan, kaya nag-aalala siya kay tatay. Nagtatanong nga sa akin kung kamusta na raw ba. Si Ate Vivian daw kasi hindi siya kinakausap. Bakit naman siya biglang na-curious sa kalagayan ni tatay? At bakit pati yung attorney mas marunong pa sa pagpapauwi sa kanya? Hindi ko alam kung kailan maaayos ni Ate Vivian ang papel ng lupa. Mukhang makikiagaw na rin siya, babe. Paano kaya kung ikaw na mag-asikaso? Mas mabilis pa yun eh. Total, mas malapit ka naman kay tatay. Baka mas kaya mo pa siyang mapapirma. Si ate nang bahala dyan. Mas paborito yun ni tatay eh. Si nanay lang kasi ang may paborito sa akin. Kaso matagal nang namayapa eh. Tapos mas nakakasama ni ate si tatay dahil dun sila nakatira sa bahay. Kausapin mo si Ate Vivian para mas madaliin niya ang ginagawa niyo, no? Kapag dumating na ang mga kapatid niyo, hay nako, baka kayo pang malugi. Isipin mo, kayo ng ate mo ang madalas na kasama ni tatay. Kayo ang nagpapakahirap sa pag-aalaga. Tapos, ang mabibigyan ng malaking porsyento ng lupa, yung pang mga nagpapakasarap lang sa abroad. Unfair yun, ano? Hindi na nagdalawang isip pa si Paul. Pinuntahan niya kaagad ang ate niya sa bahay nila. Naabutan niya na kinakausap ang kanilang ama. Hindi na gaanong nakakapagsalita at nakakausap ang matanda. Madalas na lang na nakatulala siya. Kung sakali man na may lumabas na salita sa bibig niya, minsan ay mga pangyayari lang yon na mahabang panahon na ang nakalipas. Kumbaga, ang kapasidad na lamang na naiiwan sa alaala niya ay nangyari na noon pa. Mabilis niyang nakakalimutan ang kasalukuyang alaala. Hello tay, magandang araw. Kasama ko po ang apo nyo. Oh, magmano ka sa lolo mo anak. Oh, biglaan ka yatang napapunta rito. Akala ko aasikasuhin mo yung mga bagong gamit para sa palayan. May sasabihin kasi ko sa'yo. Mahalaga to, tungkol kay Ate Lilian. Doon tayo mag-usap para hindi marinig ni tatay. Ano bang tungkol sa kanya? Huwag mo sabihin na nagtatanong siya tungkol sa lupa. Kinausap siya ng attorney. Pinapauwi siya sa October. Ilang buwan na lang yun, te. Paano kung sa kanya nakapangalan ng pamana ng palayan? Paano na tayo? Ano tayo, magiging tauhan na lang niya? Ay, hindi pwede yun. Kaya pala ayaw kong kausapin ng attorney na yun. Buwisi talaga yun eh, no? Dati pang paepal yun sa pamilya natin eh. Patagal pa ba ang proseso sa paglipat ng pangalan? Malapit na, konti na lang. Hindi na to aabot hanggang October. Inuunti-unti ko na si tatay. Kapag ayaw niya pa rin, sapilitan ko na talagang gagawin yun. Hindi ako papayag na ibang makikinabang sa lupang pinaghirapan natin. Pwede ba yun? Kahit na si Ate Lilian ang nakapangalan sa last will? Hindi pa naman tayo sigurado kung siya talaga. Pero hanggat buhay pa si tatay nang mailipat ang pangalan, hindi na makakahabol pa ang sino pang pangalan na nakalagay sa last will. Magiging valid lang yun kapag namatay na si tatay. Kaya hanggat nabubuhay pa yung matanda na yan, may pagkakataon pa tayong makuha ang lupa. Bilisan mo na lang dahil baka biglang mamatayan. Nauubusan tayo ng oras eh. Pinagplanuhan ng dalawa ang gagawin nila. Wala ni isa sa kanila ang pumapayag na may makukuha kahit nakatiting ang dalawa pa nilang kapatid. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting umaandar ang pag-aasikaso ni Vivian sa lupa. Nakagawa siya ng paraan para mapapirma ang tatay niya. Pero kailangan niya pang maghintay ng ilan pang proseso bago tuluyang mailipat sa kanya ang lupain. Nakapangalan na ba sa ating dalawang lupa? Tama ang hatian niyan ha? Oo nga. Tingin mo ba lalamangan pa kita? Baka ikaw. Baka nilalamangan mo ko sa porsyento natin sa mga ani. Bakit ko naman gagawin yun? Saka nagbibigay ako sa inang listahan ha? Kung magkano ba lahat ng nagagastos sa lupa tapos yung mga naaani natin. Lahat yun tama. Tayo pa ba maglolokohan magkakampi tayo? Tama ka dyan. Dapat tayo lang ang magkakampi. Hindi pwedeng masira ang samahan nating dalawa. Parehas nilang niloloko ang isa't isa. Dahil hindi pinapaalam ni Vivian na sa kanya lang nakapangalan ng lupa. Alam niya ang kapasidad ng kaalaman ng kapatid niya kaya hindi nito malalaman na wala naman talaga siyang hati sa lupa. Habang lumilipas ang mga araw,
Nakakapansin si Paul na parang iba na kung umasta ang ate niya. Madalas na itong maging mayabang at para bang wala nang kinatatakutan pang iba. May napapansin ako kay ate. Di naman kasi siya ganun dati. Ay, yan na nga kasi ang sinasabi ko sa'yo noon pa, na traidor yung ate mo. Alam ko naman na hindi niya gagawin sa akin yun eh. Kung ikaw nga nagagawa mo siyang lamangan at lokohin sa porsyento niya sa ani, ikaw pa kaya hindi niya lalamangan sa lupa? Ni minsan nga hindi mo nakita ang titulo, di ba? Ano sabi niya sa'yo? Maayos na ang pangalan sa titulo? Ay, simula ba nun? Nakita mo na hawakan mo man lang ang titulo na yon? Di ba, hindi naman? Yan kasi ang sinasabi ko sa'yo. Masyado ka nagtitiwala dyan sa ate mo. Alam mo namang noon pa man, sagad na ang kasakiman niya, no? Buwisi talaga. Kaya naman pala iba na siyang makitungo sa akin. Para niya na akong utusan eh. Dati hindi naman siya ganyan. Kung ako sa'yo, kunin mo na yung parte ng lupa mo. Yun lang ang alagaan mo. Tapos yung magiging kita mo, di yun na lahat. Pero alam mo kung ano mas maganda? Makuha mo yung buong lupa. Para sa'yo na lahat, no? Hindi ka na makikihati dyan sa ate mo. Dapat kasi gamitan mo ng talino. Hindi yung puro ka lang asa sa kanya. Maging mas tuso ka sa taong tuso. Doon lang naging malinaw kay Paul ang lahat. Agad niyang pinuntahan ang ate niya. Hindi niya ito naabutan sa loob ng bahay nila kaya sinubukan nilang magkalkal ng mga gamit. Nagalit pa nga ang asawa ni Vivian dahil pumasok siya sa kwarto nila mismo, samantalang hindi niya nilapitan ang kanilang ama. Mas mahalaga pa rin para sa kanya ang lupa kaysa sa kanyang magulang. Ano bang ginagawa mo, Paul? Ate, nasaan ang titulo ng lupa? Bakit mo hinahanap, ha? Kaya ba nagkakalkal ka ng gamit namin? Hindi mo yan makikita dahil palagi kong daladala. Aba, ayos ah. Ayaw na palang bitawan. Ano bang pakialam mong babae ka? Manahimik ka nga dyan. Baka kung ano-ano na naman panlalaso ng ginawa mo sa utak ng kapatid ko kaya nababaliw na naman yan. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang asawa ko. Akala ko ba hati tayo sa lupa? Nasa na ang para sa akin? Bakit naman kita bibigyan ng hati? May naitulong ka ba sa akin? Ako ang kumilos ng lahat ah. Ang kapal naman ang mukha mo kung iisipin mong hahatian kita. So totoo na kinamkam mo talaga lahat? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Hindi ko to kinamkam dahil akin talaga to. Baka nakakalimutan mong ako ang panganay. Sa akin naman talaga dapat lahat. Hindi ka nalang magpasalamat sa akin dahil hinahayaan pa kitang makiparte sa kita sa palayan. Pero ngayon, hindi na yun magiging katulad ng dati. Hindi ka na makakakuha ng porsyento kung hindi mo pagtatrabahuhan. Hindi pwede yun. Ang asawa ko ang nagpakahirap sa lupa. Ni hindi mo nga binisita ang palayan. Ni hindi mo kilala ang mga magsasaka doon, ano? Wala ka nang magagawa, babae, dahil ako na ang may-ari ng ilang ektaryang lupain na yon. Saka bakit ka ba sumasabat sa usapang magkapatid, ha? Ayan ang dahilan kaya hindi ka pwedeng pamanahan, Paul. Masyado kang under sa asawa mo. Na-baby ka kasi masyado ni nanay eh. Tingnan mo, kahit na matanda ka na, isip bata ka pa rin. Hindi aasenso ang pamilya kung ikaw ang may hawak ng kabuhayan. Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Ako ang nag-iisang lalaki sa ating magkakapatid. Ako ang bunso. Dapat sa akin yan lahat. Huwag mo sabihin na kahit itong bahay, kinamkam mo na. Ako ang panganay. Sa akin dapat napupunta ang lahat. Bahay namin to. Bahay to ng pamilya natin. Baka nakakalimutan mo na tumira lang kayo rito dahil ayaw ni tatay na sa kalsada kayo tumira. Dahil walang pakinabang yung asawa mo. Tapos kayo naaangkinin mo na rin? Aba, hindi ka ba kakaarmahin yan? Ang kapal na mukha mong sabihan na walang kwenta ang asawa ko? Lumayas kayo rito at huwag na kayong babalik! Lupain ko na tong tinatapakan nyo kaya kaya ko kayong ipapatay ngayon mismo! At talagang gaganyanin mo ang kapatid mo? Isusumbong ko kina Ate Lilian ang ginawa mong ito. Masyado kang sakim! Sakim ka rin, Paul. Tandaan mo yan. Ikaw ang naging kakampi ko para itago to sa kanila. Kung hindi ka naman nag-asam ng pamana, hindi ko naman to magagawa eh. Hindi ka lang naging matalino at yun ang bagay na meron ako. Kaya simula ngayon, lahat ng magiging kita sa palayan sa akin mapupunta. Awa ko na lang kung may ipanlilimos ako sa'yo at sa pamilya mong naghihikahos.
Hindi natapos ang bangayan ng dalawa dahil wala sa kanila ang nais na magpatalo. Tumigil lang sila nang sumigaw ang tatay nila at tinatawag ang pangalan nilang dalawa. Hindi pinansin ni Paul ang matanda dahil galit din siya rito. Umuwi ang mag-asawa, bit-bit ang sama ng loob na nararamdaman ni Paul. Walang iya talagang babae yun. Hindi na siya nagbago. Kung sana nakinig ka sa akin noon. Dapat alam mo na ang mangyayari. Tingnan mo, pati ang bahay sa kanya na rin. Lahat yon na dapat mas malaki ang parte na meron ka. 3 kayong magkakapatid, hindi mo lang nakahati sa kanya. Mabuti pa yung dalawa may magandang buhay eh. Eh ikaw? Nagtiwala ako sa kanya dahil akala ko kakampi ko siya. Ang dami niyang ipinangako sa akin eh. Kung alam ko lang sana hindi ko iniwan yung bahay. Sana doon pa rin tayo nakatira. Ngayon, pati yung kita sa sakahan sa kanya na mapupunta. Magiging trabahador ka na sarili mo lupain. Ikaw ang lalaki. Ipaglaban mo karapatan mo. Bit-bit mo ang apelido ng angkan ninyo. Panganay lang siya pero mas may karapatan ka sa lahat. Di ako papayag na ganito lang ako. Gagawin ko ang lahat para makuha ang ari-arian ng pamilya namin. Makukuha ko rin sa kanya ang titulo. Sa pagpapatuloy ng mga araw, naging lihim pa rin sa pamilya nila ang pagkamkam ni Vivian sa lupain, habang si Paul naman ay patuloy na kinukuha ang malaking parte ng kita nila. Hindi lang pala yan ang pinagkakakitaan nila dahil meron din silang farm ng mga mangga at mga manok. Lahat yon, si Paul ang may hawak. Kaya yon ang kaya niyang ipagmalaki sa ate niya. Kahit na ang lupang pinaglalagyan ng kabuhayan nila, lahat nakapangalan kay Vivian. Isang araw, dumalaw si Vivian sa manukan at nakita niya ang pagtago ni Paul ng pera. Ano yung ginagawa mo? Hindi ba sinabi ko lahat ng perang papasok sa negosyo na to, alam ko? Ano bang alam mo sa negosyo? Hindi ba wala naman? Baka nakakalimutan mong akin to lahat. Kaya kong alisin to ngayon mismo. Baka nakakalimutan mong hindi mo ako tauhan. Kahit alisin mo tong lahat, mas lalamang pa rin ako sa'yo pagdating sa pagkuha ng pera. Kaya mo, maghintay ka lang ng konti. Pati ang papeles sa pinagmamalaki mo sa akin, makukuha kong lahat. Tandaan mo yan! Huwag mo akong tinatakot dahil kaya ko rin kayong palayasin sa bahay nyo dahil ang tinitirikan ng tagpi-tagpi nyong kulungan ay lupa ko. Napakasama ng ugali mo! Kaya nga tayo magkapatid, di ba? Kung hindi rin naman masamang puno ang pinanggalingan mo, sana kakampi ka ng mga kapatid mong nasa malayo. Sakim ka rin gaya ko, Paul. Ang pagkakaiba natin, gumamit ako ng utak. Ayoko na makipagtalo sa'yo, Vivian. Maghintay ka na lang. Maaangking ko rin ang dapat sa akin. Maghihintay ba ako habang buhay, ha? Kahit pa magsumbong ka sa mga ate mo, wala na silang magagawa dahil naunahan ko na sila. Hintayin mo na lang ang October kapag umuwi ang ate Lilian mo. Malay mo matulungan ka niya, di ba? Kawawa naman si Bunso, walang kakampi. Baka umiyak ka dyan, ha? Wala ang nanay sa tabi mo, hindi ka niya makikisa noo para lang tumahan ka. Ang Bunso, hindi na mapakali. Tumigil ka na sabi! Buwisit ka na talaga noon pa man. Hindi na lang sana kita kinampihan kung alam ko lang na mas halang pa ang kaluluwa mo kesa sa inaakala ko. Sarili mo kong kapatid, nagawa mo sa akin yan? Kung may pagkakataon ka rin naman, alam kong gagawin mo rin to sa akin. Wala akong pakialam kung magkapatid tayo dahil ang mahalaga sa akin ang kayamanan na matatamasa ko kapag napasa akin na ang lahat. At ngayon, nangyayari na yon. Hindi pa, dahil hindi ko bibitawan tong farm para lang ipaubaya sa babaeng walang alam kundi ang maging ganid. Tama ka, at magpasalamat ka na lang na ikaw ang unang nakagawa niyan. Dahil kung ako makakahawak ng titulo, sa kalsada kayo pupulutin ng pamilya mo. Wala akong pakialam sa mga anak mo dahil alam kong nahaluan na rin ang kagaspangan ng ugali mo, mga bata. Labas ang mga anak ko rito. Nagagalit ka rin dahil walang mamanahin ng mga anak mo. Sa ganyan bang gawain mo may makukuha sila? Anong mamanahin nila? Mga ipot ng manok? Tanggapin mo na lang, Paul, na kahit kailan hindi ka lumamang sa akin. Na madali ka lang talagang mauto. Na wala kang utak. Hindi ko yun tatanggapin dahil hindi yan totoo.
Tignan na lang natin kung hanggang kailan mo may pagmamalaki sa akin yung papel na hawak mo. Ingatan mo lang yan. Baka kapag nahawakan ko yan, magmakaawa ka sa akin. Ipapamukha ko sa iyo na mas ako may karapatan sa lahat. Tandaan mo mga sinasabi ko sa iyo. Sa mga lupa mismong pinagyayabang mo sa akin, dyan ka luluhod at dyan papatak ang mga luha mo habang pinagmamakaawa mo sa akin ang kakarampot na lupang pwede kong ibigay sa iyo. Huwag kang puro salita, Paul. Gawin mo yan. Tignan natin kung ano ang mas mauuna. Ang ilibing kang sawi sa lupang pag-aari ko o ang magawa mo yung pinananakot mo sa akin. Alam natin ang mas mauuna dyan. Kailanman, hindi ako magmamakaawa sa'yo. Kung sakim ako dahil mas pinili kong manlamang sa'yo, sakim ka rin, Paul, dahil pinili mo kong suportahan. Kahit sabihin mo yan sa mga kapatid mo, wala sa kanila ang kakampi sa'yo. Lalo na kapag nalaman nilang ikaw talaga ang dahilan kaya namatay si nanay at kung bakit nagkaganyan si tatay. Hindi lang ako may maitim na budhi rito, ikaw rin. Tayong dalawa. Ang pagkakaiba, mas nakaangat ako sa'yo. Mas nagtagumpay ako. At ikaw, nanatiling talo ng bunso. Nanginginig ang dalawa sa galit na nararamdaman nila. Pero mas higit ang bigat sa dibdib ni Paul dahil kahit na anong gawin niya, hindi niya magawang manalo sa ate niya. Hindi niya rin makakayang labanan ng pata si Vivian dahil sa talino nito. Lahat kaya niyang lusutan. Sa paglipas ng mga linggo, nanatiling matigas si Paul. Ayaw niyang maging sunod-sunuran sa ate niya. Ayaw niyang bitawan ang mga perang nalilikom niya dahil para sa kanya, lahat yon ay dapat niyang angkinin. Minsan, tumatawag sa kanya ang dalawa niyang ate pero tila ba binura na niya ang mga ito sa buhay niya. Dahil ang nag-iisa na lang niyang pinagtutuunan ng pansin ay ang mga papel na hawak ni Vivian. Hindi na siya nakikipaglaban para sa parte dahil sa oras na makuha niya ang titulo kay Vivian, mas magiging makapangyarihan siya sa lahat. Eh ano nang balak mo? Kung tutunga-tunga nga ka lang at sa utak mo lang ikaw gagante, walang mangyayari, Paul. Gusto mo ba na ganito na lang tayo? Ha? Nakikitiik, ha? Ng bahay sa lupa ng ate mo? Lupa ko! Lupa mo? Bakit may pangalan ka ba? Nasaan? Baka nga mas mauna pang mailagay ang pangalan mo sa lapida kaysa sa titulo. Paano ng mga anak natin, ha? Sige nga, wala man lang ba tayong may pamamana sa kanila? Eh dapat mas malakas ka sa ate mo. Tandaan mo, ikaw lang ang lalaki sa pamilya ninyo. Baka nga totoong sinasabi niya na baby ka pa rin ng nanay niyo. Tumigil ka na sabi! Hindi ako bata na dapat pagsabihan ang dapat kong gawin! Kung ayaw mo na pinagsasabihan ka, pues gumawa ka ng paraan. Kung kinakailangan na pumatay ka, gawin mo. Kung hindi mo makante ang ate mo, eh bakit hindi mo gawin sa anak niya, ha? Eh hindi pwedeng maging habang buhay kang talunan, Paul. May mga anak kang umaasa sa'yo. Sa mga salitang binitawan ni Ilona, nakabuo ng masamang plano si Paul. Bigla niyang naisip na puntiryahin ang anak ng ate niya. Kilala niya ang ate niya. Kahit na gaano ito kasamang tao, hindi nito maaatim na may masamang mangyari sa mga anak niya. Kung masasaktan ang isa sa tatlo niyang anak, tiyak na hindi yun kakayanin ni Vivian. Nag-aaral sa isang pampublikong paaralan ang pangalawang anak ni Vivian. Yun ang nag-iisa niyang lalaking anak at 17 gulang pa lamang. Mabait na bata si Harvey. Malapit din sa panganay na anak ni Paul. Kaya yun ang nakita niyang puntiryahin. Pinaabangan niya ito habang pauwi galing sa paaralan. 4 na lalaki ang pinagtulungang bugbugin si Harvey. Hindi pumayag si Paul na simpleng pananakot lang. Gusto niyang puruhan ang bata. At yun nga ang ginawa ng mga taong binayaran niya. Walang awa nilang binugbog ang binatilyo. Kahit na nagmamakaawa na ito sa kanila, ay mas lalo pa nilang pinagdiriinan ang pananakit. Nakaabot na lang ang balita kay Paul nang ibalita ito ng kanyang anak. Nasa ospital daw si Harvey at nag-aagaw buhay. Naisa na nitong puntahan ng pinsan ngunit hindi ito pinayagan ni Paul.
Pinagsabihan niya rin ang mga anak niya na simula sa araw na yon, hindi na nila kamag-anak ang mga anak ni Vivian. Huwag na rin nilang tatawagin na tita yon dahil tinatakwil na ito ni Paul. Gusto ni Paul na mulatin ang mga anak niya sa galit at kasakiman, na wala silang ibang dapat na maging kakampi kundi ang kanila lamang pamilya. Nabasa ko yung chat ng panganay ni Vivian kay Emil. Ano, buhay pa ba? Hindi pa sigurado dahil sobrang bugbog daw eh. Nabalian pa nga ng ribs. Meron ding internal bleeding. Basta ang sabi niya lang, sobrang lalaraw talaga ng dinanas ni Harvey. Nung makita nila, halos hindi na makilala ang mukha dahil sa mga pasa eh. Hindi pa ata sure kung mabubuhay pa yung bata na yun. Ayun, iyak daw ng iyak ang ina. Nahimatay pa nga raw sa ospital. Iskandalosa talaga yung ate mo na yun, ano? Ilang santo kaya ang tinawag ng demonyo na yun? Tama lang yun. Para naman alam ni ate ang ibig sabihin ng karma. Sa pagiging sakin niya sa lupa, siya na mismo maglilibing sa sarili niyang anak. Deserve niya yun. Kapag yun namatay, magpapaparty talaga ako. Magpapadala ako sa bahay nila ng mga manok na lilitsunin bilang celebration. Tapos, congratulations banner ang ipapalagay ko sa tapat ng bahay nila. Kapag nakita ko siyang umiiyak, nako, siguro tatawanan ko lang siya. Yun na ba ang ganti mo? Yun lang? Hindi kita minamalit ha, pero masyado mababaw ang ginawa mo. Pinabugbog mo lang yung bata hanggang sa maghingalo. Ano yun? Huwag mo akong pangunahan dahil simula pa lang yan. Patikim ko pa lang yun sa kanya. Kapag hindi pa rin niya binigay sa akin ang titulo ng lupa, damay-damay na lahat. Wala akong pakialam kahit na sino pa yan. Talagang ginalit niya ako eh. Kaya kong isa-isay ng pamilya niya para mas lalo siyang manlumo. Ang daming masasamang plano ang naiisip ni Paul na dapat niyang gawin sa ate niya. Ayaw niya na mismong ate niya ang kakantiin niya dahil mas madadama niya ang kasiyahan kung makikita niyang nagdurusa sa pighati si Vivian. Ang sakit na mararamdaman ng ate niya ang magiging kasiyahan niya. Kinabukasan, nagpunta si Paul sa ospital na may dalang bulaklak. Naabutan niya ang ate niya na palabas ng kwarto kung saan naroon si Harvey. Ano yan? Nagdala ako ng bulaklak. Hindi mo ba nagustuhan ng arrangement? Tignan mo, may free banner pa nga eh. Tarantado ka talaga no? Hindi pa patay ang anak ko. Bakit ka magdadala ng bulaklak na pampatay? At may condolence pa. Kung wala kang magandang gagawin dito, umalis ka na lang. Walang yaka. Advance lang ako mag-isip. Kaya mo, itabi mo. Baka mamaya magamit mo na. Lumayas ka rito. Dalhin mo yung bulaklak na dala mo. Wala ka na itutulong sa pinagdaraanan ng pamilya namin. Kaya huwag ka nang dumagdag pa sa sama ng loob ko. Karma mo yan, te. Ang sama ba naman kasi na ugali mo eh. Ganyan nga raw yun. Sa anak na pupunta ang karma. Wawa naman si Harvey. Bakit kasi ikaw ang naging nanay niya eh, no? Hindi ko kailangan ng simpatsya mo. Hindi mo pa rin mabibilog ang ulo ko pagdating sa lupa. Hindi ka pa rin makakakuha ng kahit na anong parte, tandaan mo yan. Mamatay ka sa inggit! Ang tigas mo talaga, no? May nangyayari na sa anak mo pero mas pinaninindigan mo pa rin ang tungkol sa lupa? Ilan pa ba sa pamilya mo ang gusto mo magdusa bago mo mapagtanto na kailangan mo nang itigil yung pagiging saki mo, ha? Hindi para mas kamkamin mo ang lahat. Kilala kita, Paul. Alam ko na may kinalaman ka rito. Sa oras na mapatunayan ko yon, sinasabi ko sa'yo, hindi mo alam kung paano ko gaganti. Mag-ingat ka na lang dahil baka maranasan mo rin ang ganitong karma at mas malala pa. Hindi natapos ang bangayan ng dalawa dahil hindi pa rin tumitigil si Paul na ipaalala sa ate niya ang tungkol sa parte niya sa lupa. Pinipilit niya ring bawiin ang bahay na dapat ay sa kanya. Nang hapon na yon, nagpunta si Paul sa bahay ng ate niya at doon ay naghalughog ng gamit. Wala ang asawa ni Vivian at ang naroon lang ay ang panganay na anak nito. Naroon din ang tatay nila at ang nurse na nagbabantay rito. Huwag mo nga akong pinipigilan, bata ka. Baka gusto mo sumunod ka sa kuya mo. Buong pamilya na lang kaya kayo mamatay para magsama-sama kayo sa impyerno. Nasaan ang mga titulo? Kailangan ko yung makuha.
dahil ako ang dapat na magmana ng mga ari-arian ng pamilya namin. Ilang sandali pa ay umuwi si Vivian. Galit na galit ito dahil sa sumbong ng kanyang anak. Naabutan niyang gulo-gulo ang bahay nila at may mga basag silang gamit. Hinila niya ang kapatid niya at kinaladkad ito palabas ng bahay. Naroon pa nga ang kanilang ama, umiiyak dahil ayaw na nakakarinig ng sigawan. Ngunit wala sa kanila ang tumigil. Saan ka ba kumukuha ng kakapalan ng mukha mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na wag kang pupunta sa bahay ko? Bakit ba ayaw mo ibigay sa akin ang nararapat na para sa akin? Kailangan ko ang parte ng lupa na para sa akin. Lahat yun, dapat sa akin lang. Binibigyan pa kita ng pagkakataon para umalis dito. Kung hindi mo yun gagawin, ako mismo ang papatay sa'yo. Lumayas ka! Wala kang kwentang tao, Paul! Wala kang karapatan sa mga bagay na pinaghirapan ko! Kung kinuha ko man ang lupain, yun ay dahil deserve kong pakinabangan ng pinaghirapan ko! Hindi ako titigil dahil makukuha ko rin yan. Kung gusto mo nang ubusan ng lahi, sige, lalabanan kita. Kung kaninong dugo ang huling dadanak sa lupa na to, sa kanya mapupuntahan lahat. Wala nang iba pang maintindihan si Vivian, kundi ang sigaw ng galit niyang damdamin. Kinahapunan noon, habang nag-aayos siya ng mga gamit ng anak niya para sa pagbalik niya sa ospital, tinawag siya ng bunso niya para sabihin na may tarpaulin na nakakabit sa tapat ng gate nila. Nang tingnan niya yon, nakalagay ang mukha ni Harvey na para bang may binuburol sa kanilang lugar. Sa galit ni Vivian, inutusan niya ang kakilala niya na sunugin ang bahay ni Paul. Gusto niyang gumanti sa kapatid niya at wala siyang pakialam kung may madadamay na tao. Lahat ay kaya niyang gawin para lang mapanindigan na kanya talaga ang lupa. Mabilis na nakarating ang balita kay Vivian dahil sinugod siya ng kapatid niya kasama ang asawa nito. Nasaan ka ng demonyo ka? Gabi na, bakit nanggugulo ka pa rito? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Ang sabi ko, wag ka nang babalik sa pamamahay ko. Hindi ko alam kung ano bang mahirap sa mga sinasabi ko eh. Wala kang makukuhang kahit na ano sa akin. Walang hiya ka. Alam ko ikaw ang dahilan kaya munti ka na mamatay mga anak ko eh. Alam mo bang hindi sila makalabas sa loob ng bahay, ha? Munti ka na silang masunog sa loob. Demonyo ka! Ganun ba? Sana pala pinadalhan ko na rin kayo ng tigi-isang tarpaulin at bulaklak. Hindi ba? Condolence na kaagad. Talagang wala nang natitirang mabuti sa ugali mo. Nilalamo ka na ng kadilimang hayop ka. Baliw ka ng babae ka. Pati mga batang walang mo ang dinadamay mo sa away na to. Hindi ba hinamon mo ko? Pinapatunayan ko lang sa'yo kung gaano ka katalunan sa buhay. Ikaw ang unang nagmatapang, di ba? Wala ka talagang paninindigan sa salita mo. Mapapatay kitang babae ka! Sinugod ni Paul si Vivian pero naawat ito ng asawa ng ate niya. Kaya ang sumugod naman ay si Ilona. Nagkagulo sila sa loob ng bahay. Kung ano-anong bagay ang ibinabato nila. Walang pakialam kung may nasasaktan. Ang alam lang nila, isa lang dapat sa kanila ang mabuhay at ang isa dapat nang mamatay. Habang nagkakagulo sila, sumisigaw ang tatay nila dahil inaawat sila. Hanggang sa tuluyang inatake sa puso ang matanda. Doon lang sila natigilan nang bumagsak ito sa sahig. Hindi pa tayo tapos! May kalalagyan ka sa akin! Hindi ako natatakot sa'yo. Magkikita kayo ng tatay mo sa impyerno. Dinala nila sa ospital ang matanda, ngunit huli na ang lahat dahil namatay na ito. Kahit na pareho nilang narinig yon, wala silang naramdaman na lungkot o awa man lang. Dahil ang mas nananaig sa kanila ay ang lupa na pinag-aagawan nilang dalawa. Sa bahay ni na Vivian binurol ang tatay nila. Nagpunta roon ang tiyuhin nila na nag-iisa na lang na nabubuhay sa kanilang magkakapatid. Tumutulong ito sa pag-aasikaso sa burol habang hinihintay rin na makauwi ang iba pa nilang kaanak, lalo na ang dalawang kapatid ni na Vivian.
Tignan na lang natin kung may maipagyayabang ka pa pag uwi ni na Ate Lilian. Marami akong ipagyayabang dahil ako ang may hawak ng titulo ng lupa. Wala ni isa sa kanila ang aapila sa akin. Anong ipagyayabang nila? Ang tungkol sa last will? Hindi na yun magiging mabisa dahil bago namatay si tatay, nailipat na sa pangalan ko ang titulo. Saka walang kayang umapila sa akin dahil ako ang panganay. Ako ang batas sa pamilya. Hanggang sa burol ni tatay, talagang ganyan ka pa rin? Baka nakakalimutan mong sinabi mo sa akin na magkikita kami sa impyerno ng tatay ko. Ngayon tatay mo na ulit siya? Mali pa lang sinabi mo. Dapat magkikita-kita tayong lahat sa impyerno. 2 beses mo na tong nagawa. Ikaw ang dahilan kaya inatake sa puso si nanay. At ngayon si tatay naman. Noon pa man ikaw na talaga ang pinakamasamang anak eh. Ikaw ang nagturo sa akin na maging masamang tao. Katulad na lang ng ginagawa mong panggigipit sa akin ngayon. Wala akong ginagawa sa'yo. Kinuha ko lang ang para sa akin. Hindi ko nakasalanan na walang napunta sa'yo. Hindi yun pagiging sakim. Ang tawag lang doon ay pagiging wais. Kung nag-aral ka lang sana ng mabuti noon, hindi ka naging bobo. Kung hindi ka lang sana naging baby ng nanay, edi sana na-develop yung utak mo para makapag-isip ka bilang lalaki. Kaso, ang panlalaking nagawa mo lang ata ay ang magkaroon ng asawang kapareho mong walang utak. Kawawa ang mga anak mo sa'yo. Masyado mong minamalit ang kakayahan ko. Hindi ako papayag na ganito lang ang magiging tingin nyo sa akin. Hindi ako sentro ng katatawanan nyo. Hindi pa tayo tapos dahil gaganti pa ako sa ginawa mo sa pamilya ko. Tandaan mo yan. Makukuha ko rin ang sa akin. Lahat yan walang matitira sa'yo. Sisimutin ko hanggang sa pinakahuling buhangin ng ari-arian ng mga magulang natin. Magiging akin lahat! Sawang-sawa na ako sa puro salita mo. Kung kaya mo, gawin mo. Hindi himala ang tutulong sa'yo. Wala na ang mga magulang natin. Nahalata namang wala ka ring pakialam sa kanila. Kung magsalita ka parang meron ka rin pakialam ah. Hindi ba ang concern mo lang naman nung buhay pa si tatay ay wag muna siyang mamatay hanggang hindi pa naililipat sa pangalan mo ang titulo? Binurol mo lang naman siya dahil kailangan mo magkunwari sa mga tao na mahal mo siya eh. Pero ang totoo, masaya ka talaga. Wala tayong pinagkaiba. Pareho tayong sakim. Pero mas halang ang kaluluwa mo. Habang nagbabatuhan ng mabibigat na salita ang magkapatid, biglang pumasok sa loob ang tiyuhin nila. Napansin na parang may pagtatalo sila kaya nakisali ito sa usapan. Ngunit hindi sumagot si Paul. Agad na rin siyang umalis para asikasuhin ang iba pa nilang kaanak na nagpunta sa burol. Narinig ko ang usapan yung dalawa. Hanggang ngayon ba pinagtatalunan niyo pa rin ang lupain ng tatay niyo? Labas ka na sa problema namin, tiyo. Sa amin tong magkapatid. At wala na kaming dapat pag-agawan dahil nasa akin naman na ang lahat. Ang akala ko ba may last will pang ipinagawa ang tatay niyo? Hindi niyo ba yung titignan? Para saan pa? Hindi naman na yun magiging valid pa. Kung may iba pa siyang ari-arian, baka yun pwede pa. Pero pagdating sa lupa, hawak ko na yun. Hindi na sila pwedeng makihati kung hindi ko rin naman sila papayagan. Siguro mas maganda kung pag-usapan niyo magkakapatid yan. Wala naman siguro mawawala sa inyo kung matuto kayong magpakumbaba, hindi ba? Huwag niyong hayaan na ang lupa ang sisira sa samahan niyo. Dahil sa totoo lang, malalaman niyo ang kahalagahan ng isang pamilya kapag wala na sa inyo ang lahat at ang natitira na lang ay kayong magkakapatid. Tignan mo ako, mag-isa na lang ako nabubuhay sa aming magkakapatid. Sa tagal ko sa mundo, ang dami kong napagtanto. Mga bagay na sana hindi ko ginawa at mga bagay na sana ay ginawa ko nung kumpleto pa kami. Ibang sa inyo at sa problema namin. Hindi niyo po alam ang pinagdaanan ng pamilya namin eh. Kaya wag po kayo magsalita na parang iisang daan lang ang tinahak natin. Hindi ako papayag na meron ako magiging kahati. Wala ni isa sa kanila. Dahil lahat to, ako ang nagpakahirap. Bilang panganay, bit-bit ko lahat ng sakripisyo. At meron ako mga anak na pamamanahan ko ng mga ito. Walang pinakinggan si Vivian. Kaya sinubukan naman kausapin ng matanda ang bunsong kapatid ni na Vivian. Naabutan niya ito na nakikipag-usap sa kanyang mga anak.
Naririnig niya ang panunulsol nito na maging bastos at maging madamot sa mga taong nasa paligid nila. Paul, pwede ba tayo mag-usap kahit saglit? Para saan naman yan? Baka mamaya kakampihan mo rin ang bruwang yun. Mga bata, sige na, doon na muna kayo. Mag-uusap lang kami ng tatay nyo. Huwag mo namang iparinig sa mga bata ang ganyan. Alam mo ba kung ano magiging epekto niyan kapag tandaan nila? Huwag mo kaming pagsabihan kung paano namin pinapalaki ang mga anak namin. Mawalang galang lang po ha, Tiyo. Oo nga, bakit ba ang anak namin ang pinakikialaman mo? Yung anak ng baliw na Vivian na yan, bakit hindi mo pagsabihan ha? Tignan mo nga, sa pagiging sutil ng isa, hanggang ngayon nasa ospital pa. Baka sa susunod niyan, ang ibuburol na dito, yung bata na yun. Hindi ko kayo kinakausap para makipagtalo o makipag-away sa inyo. Narito ako para magbigay ng payo sa inyo magkakapatid. Hindi ko akalain na aabot na kayo sa ganitong punto. Ang dapat mong kausapin yung panganay na anak ng mga magulang namin. Yung sakim na si Vivian. Tama, dahil masyado siyang naging tuso. Hindi man lang binigyan ng parte ang kapatid niya. Samantalang ang usapan nila, nahati sila sa lupa. Kahit na hindi na mabigyan ng dalawa pa nilang kapatid. Kung hindi pa naman mapagkamkam ang babae na yun. Mukhang maraming ang problema ang nangyayari. Pareho kayong naging sakim na nauwi sa pagtatrayduran. Kaawa-awang mga bata. Nang araw na yon, dumating ang dalawa nilang kapatid. Wala pa rin sa kanila ang nakakaalam tungkol sa tunay na dahilan kaya namatay ang tatay nila. At ang problema sa lupa. Hindi rin naman sinabi ni Amado ang mga nalaman niya dahil nais niya munang mapag-ayos ang dalawa. Nang mailibing ang kanilang tatay, sa bahay na yun na rin tumira ang pamilya ni Paul dahil naging abo ang bahay nila na pinasunog ng ate niya. Hanggang sa susunod na linggo ko lang kayo papayagan dito sa bahay ko. Sa ayaw at sa gusto nyo, aalis kayo. Bakit mo kami paalisin sa bahay ng mga magulang natin? Bahay ko to. Ang lupang nakikita ng mga mata mo ngayon, pag-aari ko. Grabe na talagang kasamaan ang ugali mo, ano? Masasama ang ugali nating lahat. Hindi na yun mababago pa. Nananalaytay na sa dugo natin yun simula pa noon. Kaya huwag kayong magmalinis. Baka nakakalimutan yung sa dami yung dapat ipagdasal. Ang kamatayan pa ng anak ko. Kundi ba naman dyablo ang bumubulong sa inyo? Dahil yon ang nararapat. Baka sa pagkakataon na yon magbago ka. Kung mamamatay din ba ang mga anak ninyo, magbabago kayo? Huwag mong ibayin ang usapan, ate. Hindi kami aalis dito kahit na anong mangyari. Dahil bahay din namin to. Hindi lang to sa inyo. Kahit pa nakapangalan sa iyo ang lupaing kinatitirikan nito. Huwag niyo akong hintaying magalit. Dahil makikita niyo talaga na may isasama pa tong ugali ko. Umalis si Vivian nang mapansin niyang palapit si Lilian sa pwesto nila. Ayaw niyang makipag-usap sa kahit na sino sa kanila. Ang isa nilang kapatid ay umalis na rin matapos mailibing ang tatay nila. Sinabi ni Lilian na hawak niya ang last will and testament ng kanilang ama at alam na rin niya ang tungkol sa lupa. Sinabi niyang hindi naman siya makikihati pero nais niyang pag-usapan nila yun. Para na rin sa pagbibigay galang sa kanilang mga magulang dahil pinaghirapan nila yon ng mahabang panahon. Pero walang handang makinig kay Lilian. Gusto ni Paul na kunin ang lahat habang ayaw naman ni Vivian magbitaw kahit nakatiting. Sa paglipas ng mga araw, umalis na rin si Lilian, ngunit nanatili roon ang tiyuhin nila. Ayaw niyang umalis hanggat hindi nagkakaayos ang magkapatid. Gumagaling na pala ang anak ng sakim mong ate ha. Nabalitaan ko kanina. Naririnig ko silang nag-uusap ng asawa niya. Sa susunod na araw uuwi na yung bata, kaya pinapaayos na ang kwarto. Oh, ngayon anong balak mo? Hanggang ganito na lang ba tayo? Mukhang tototohanin din na ate mo na palalayasin na tayo rito eh. Umahanap na ako ng paraan. Kailangan kong makuha mga titulo na hawak niya. Hindi tayo aalis dito kahit na anong mangyari. Atin ang bahay na to. Ganun naman dapat yun eh. Bilang ako ang bunso at ako nag-iisang lalaki. Dapat sa akin to. Ako ang magpapatuloy ng apelyido namin, kaya hindi pwedeng sa babaeng yun mapupunta ang lahat. Paano kung
Ipakulam mo yung ate mo. Para kapag nawala na siya ng kakayahan sa lahat, mapunta na sa ang lupa at ang lahat ng kita sa farm. Malapit na ulit ang anihan, kaya panigurado na gumagawa na ng paraan ng ate mo para makamkam niya lahat ng kita. Magkaroon ka naman ng utak, hoy. Unahan mo na siya ngayon. Kulam? Mukha bang totoo yan? Oo naman. Ang dami ko na kayang nakilala nagpakulam. Yung iba, pinapatay na kaagad nila. Pero may iba na pinahihirapan pa muna. Hindi mo pwedeng patayin agad ang ate mo dahil mapupunta lang sa asawa niyang ari-arian mo. Kailangan mo munang mailipat sa pangalan mo ang titulo bago mo siya mapagpasyahan na patayin. Pero di ba, mas maganda kung habang buhay nilang siyang naghihirap. Para mas masaya. May kakilala ka ba na pwede natin puntahan ngayon? Mukhang tama ka nga. Ayan na lang ang pwede kong lapitan ngayon. Total, wala na rin pakialam ang mga kapatid namin sa lupa. Kaming dalawa na lang ang magkalaban. Meron akong kakilala. Doon sa matandang mangkukulam na nilapitan namin noon, may katrabaho ako dati na nagpakulam ng magulang ng asawa niya. Mas magiging epektibo yon kung makakakuha ka ng buhok ng ate mo. Alam mo naman ang tunay niyang pangalan maging yung birthday niya. Mabilis lang yun. Sasamahan kita ngayon. Gumawa ng paraan si Paul para makakuha ng buhok mula sa kanyang ate. Hindi rin nila pinalampas ang pagkakataon na puntahan ang tinutukoy ng kanyang asawa. Mabilis lang na isinagawa ang ritual pero inabot sila ng gabi sa labas. Kaya nakasarado na ang gate nang makauwi sila. Ilang beses siyang tumawag sa ate niya pero hindi siya pinagbuksan. Wala rin siyang hawak na susi. Inabot sila hanggang kinabukasan. Nakapasok lang sila sa loob nang buksan ang asawa ni Vivian ang gate dahil papasok na sa paaralan ang mga bata. Galit na nagtungo si Paul sa loob para awayin ang ate niya. Hindi kasi nakapasok ang mga anak niya dahil wala sila ng kanyang asawa. Pwede ba huwag kayong magulo? Maaga pa masyado at ang sakit ng ulo ko. Nababaliw ko na talagang babae ka, no? Bakit mo kami pinagsarahan ng gate? Alam mo naman na hindi pa kami nakakauwi Wala akong pakialam sa inyo. Isinasara ko ng ganong oras ang gate. Hindi ko kasalanan na nasa labas pa kayo. Tandaan nyo, pinapatuloy ko lang kayo dito sa bahay ko kaya sumunod kayo sa mga patakaran ko. Huwag kayong magmatapang na para bang sa inyo tong lahat. Sabagay, konting panahon na lang naman ang hihintayin ko bago mapunta sa akin tong lahat. Kaya mo, may oras ka pa naman para maging masaya. Dahil sa susunod, wala ka ng ibang gagawin kundi umiyak. Ako naman ang papalakpak dahil mapupunta rin sa akin ang mga bagay na ipinagmamalaki mo. Ayaw mo ng puro lang ako salita, hindi ba? Ito na yon, ginagawa ko na. Hindi na sumagot pa si Vivian dahil agad niyang isinara ang pinto ng kwarto niya. Sa paglipas ng mga araw, nanatiling tahimik ang tiyuhin nila. Pinagmamasdan lang kung may nagbabago ba sa magkapatid, ngunit mas lalo pang lumala ang alitan nila. Lahat na ay apektado, pati ang mga bata. Minsan, sa kanya na nagsusumbong ang mga yon dahil napapagod na sila sa walang tigil na bangayan ng dalawa. Ayaw nilang nakikita na nag-aaway ang mga magulang nila dahil nasasaktan sila. Malalapit ang loob ng mga bata sa isa't isa kaya hindi nila maintindihan kung bakit kailangan silang pag-awayin ng mga magulang nila. Ilang beses namang sinubukan ni Amado na pagbatiin ng dalawa pero wala siyang magawa sa tapang nila. Nawawala na rin ng respeto ang mga ito sa kanya. Isang linggo pa ang lumipas, nagkasakit si Vivian. Matindi ang naging pag-ubo niya. Hindi nawawala kahit na anong gamot ang inumin niya. O ito, subukan mo tong herbal na to. Pinakuluan ko yan kanina at dinikdigan ko ng luya. Naglagay rin ako ng kalamansi para hindi maging pangit ang lasa. Ano bang nararamdaman mo? Makatibang lalamunan mo? Masakit ang dibdib at likod ko. Bukas makukuha ko ang resulta ng x-ray ko. Baka may tama na ako sa baga. Siguro dahil ito sa madalas na pagsusunog ng mga dahon dito. Simula bukas, wala na magsisiga ng mga dahon malapit sa bahay. Hindi naman ako nagsusunog malapit sa bahay Doon ako sa may mangga. Ang layo na nun dito. Kahit na
Kailangan ko pa rin mag-ingat. Natigil sa pagsasalita si Vivian dahil napaubo siya. Sobrang tigas at tuyo ng ubo niya at sumasabay pa na kinakalampag niya ang kanyang dibdib. Dahil tuwing umuubo siya, nahihirapan siyang huminga. May pagkakataon pa na sumusuka na siya ng dugo. Dahil sa nangyayari sa kanya, hindi na rin niya masyadong naaasikaso ang kanyang mga anak dahil hindi niya na ito pinapalapit sa kanya. Natatakot siya na mahawa sila. Isang madaling araw, habang mag-isa si Vivian sa kwarto niya, biglang pumasok sa loob ang kanyang kapatid. Nakaluhod sa sahig si Vivian habang patuloy siyang umuubo. Oh, ano nang nangyayari sa'yo? Hindi ka na yata ngayon malapit sa guardian angel mo ah. Parang mas malapit ka na kay kamatayan. Tignan mo, oh, may dugo sa sahig. Ayan ba yung sinuka mo? Bakit kulay pula pa rin? Akala ko kasi itim na ang nananalaytay sa mga ugat mo eh. Pwede ba? Tigilan mo ako ngayon. Pasalamat ka. Hindi ko pa nahaharap na palayasin ka. Bakit mo pa kasi ko palalayasin? Paano kita panonoorin na kinakarma? Gusto ko yung ganito eh. Live show! Lumabas ka sa kwarto ko! Hindi ka nakakatulong sa akin! Anong tulong ba gusto mo? Pwede kitang tulungan. Pirmahan mo to para mailipat mo sa akin ang mga ari-arian ng mga magulang natin. Paano mo nakuha yan? Sabi mo sa akin, gumamit ako ng utak, di ba? Ginagamit ko na ngayon. Sinasamantala ko na ang kahinaan mo. Ang saya nga eh. Sobrang gaan pala sa kalooban man lamang ng kapwa. Kaya pala paborito mo maging sakim eh. Kasi masaya. Ibalik mo sa akin yan! Wala akong ibabalik sa'yo dahil akin tun lahat. Wala kang makukuha na kahit na ano. Sa susunod, ikaw naman at ang walang kwenta mong pamilya ang palalayasin ko. Maghintay ka lang! Gumapang si Vivian palapit sa kapatid niya pero sinipa lang siya ni Paul. Narinig niya pa ang pagtawa ni Ilona na masaya sa nakikita niyang paghihirap niya. Habang lumilipas ang mga araw, nanatiling may sakit si Vivian. Wala namang problemang nakikita sa kanya kaya ayaw niyang magtagal sa ospital. Iniisip niya na ang daming tinuturok sa kanya at baka yun pa ang ikamatay niya. Nais niyang gumaling para makabawi siya sa kanyang kapatid. Sa kanya pa rin naman nakapangalan ng titulo. Hawak lang ito ni Paul. Hindi na rin sila nagkaroon ng kita dahil lahat ng pera ay kay Paul na dumaraan. Walang laban ang asawa niya dahil mas matapang na si Paul sa kanila. Bumaliktad na ang sitwasyon dahil ang mga anak na niya ang nagiging kawawa. Mas lalo ako nahihirapan kung paano ko kayo pagbabatiin na magkapatid. Ang dami niyong pinag-aagawan. Pareho kayo matapang at wala man lang nais na magpakumbaba. Alam niyo ba na hindi ako sa inyo naaawa? Sa mga anak niyo. Dahil sila ang mas labis na apektado sa ginagawa niyo. Sila ang nahihirapan. Hindi ko kasalanan to. Dahil lahat naman ng kinukuha ko ay sa akin. Si Paul ang may kasalanan. Dahil masyado siyang sakim. Kahit na hindi naman sa kanya, inaangkin niya. Para kayong mga bulkang nag-aalboroto at handang makapinsala sa iba basta maisabog lang ang galit nyo. Walang mangyayari kung pareho kayong magsisisihan. Hindi nyo ikasisiya ang mga susunod na mangyayari dahil nawawala na sa utak nyo ang payo ng mga magulang nyo. At mas lalong nawala na sa puso nyo ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Naway patawarin ang mga kaluluwang mapang-angkin at sakim. Huwag ako ang pangaralan niyo kundi ang kapatid ko. Dahil una pa lang, siya naman ang may kasalanan sa lahat. Ako ang panganay at bunso lang naman siya. Dapat ako pa rin ang mas nasusunod sa lahat. Kayong dalawa ang dapat pangaralan.
Hindi na ito tungkol sa kung sino ang unang ipinanganak o sino ang huli. Tungkol na ito sa pagtanggap nyo sa katotohanan at sa kung paano ba ang tamang termino sa hating kapatid. Sarado pa rin ang kaisipan ni Vivian sa mga sinasabi ng tiyuhin nila. Kaya sumubok muli si Amado na kausapin si Paul. Kapansin-pansin na problemado ito dahil sa balita na natanggap niya. Pwede ba wag muna ngayon? Kung ayaw niyong sa inyo ko'y buntong tong galit ko. Yung baldadong babae doon ang kausapin nyo. Kung magpapangaral kayo ng mga salita ng Diyos, hindi ako ang dapat niyong pagsabihan, kundi ang pinakamakasalanang tao, ang ate ko. Ano ba nangyari at mukhang problemado ka ngayon? Paano hindi ako magkakaroon ng problema? Kung yung mga pananim bigla na lang namatay, tapos yung sa manukan hindi nila alam kung anong virus ang tumama. Walang natirang mga manok, hindi pa maibenta dahil nga sa virus. Ay, sobrang sakit ng ulo ko. Ang daming lugi. Di pa nga na ibabalik ang pinuhunan, ang dami pang bayarin. Sinabi mo na ba yan sa ate Vivian mo o sa iba pang mga kapatid mo? Baka naman matulungan ka nila. Ano namang itutulong nila sa akin? Mamaya sumbatan pa ako ng mga yun eh. Maging kahati ko pa sila sa lupa. Saka anong may tutulong ni ate Vivian? Nakikita mo nga na kahit sarili niya hindi niya matulungan. Hindi pa mamatay eh. Diyos ko po. Kilabutan ka naman sa mga sinasabi mo, Paul. Kapatid mo pa rin yun. Ganyan din naman ang iisipin niya sa akin kung sakali man tiyo. Hindi mo na kami mapagbabati ng ate ko dahil wala na tong pag-asa. Patibayan na lang kami kung sino mabubuhay sa aming dalawa. Talagang mas pinahahalagahan niyo ang lupa kaysa sa dugo, ano? Nakakalungkot lang isipin na paano kung sa susunod na henerasyon kayo naman ang makakakita sa mga anak nyo na nagpapatayan dahil sa lupa. Hindi mangyayari yun dahil pantay-pantay kong hahatiin ang mana sa mga anak ko. Oh, hindi ba ganyan din ang sabi ng tatay nyo na hating magkakapatid? Pero ano naging resulta? Naging sakim kayo na mas makakuha ng lalamang sa iba. Magkaiba kami ni tatay. Hindi ko papayagan na matulad sa amin ang mga anak ko. May tiwala ako sa kanila na mahal nila ang isa't isa. Paano ko nakakasiguro? Paano mo masasabi na hindi nila makukuha ang ugali na araw-araw niyong pinapakita sa kanila? Minulat niyo ang mga bata sa kasakiman, tapos gusto niyo maging responsable silang huwag kayong gayahin. Tandaan mo, kung anong idinidilig mo sa puno, siya ang sinisipsip ng bunga. Kung nakikita nila na sa pagiging sakim mas makakaangat sila, ang ibig sabihin lang, pwede nilang gawin ang ginagawa nyo. Bakit ba akong pinagsasabihan mo? Ganon din naman ang anak ni Ate Vivian ah. Napagsabihan ko na siya at ikaw naman ang kailangan makinig nito. Hindi ko na hawak ang desisyon nyo dahil matatanda na kayo. Pero palagi mong isipin kung anong ginagawa mo. Dahil yung mga yan ang nagiging malaking halimbawa sa mga anak mo. Kung dalawa lang sa kanila magpatayan para sa lupa, ano sa tingin mo magiging reaksyon mo? Alam na ng kapatid ko ang ugali nyo noon pa man. Siya nga man nyo kaya hindi nyo maitatago sa kanya ang tunay na pakay nyo. Ang pagkakamali lang, hindi niya sinabi sa inyo ang pagsisisi niya noong nabubuhay pa lamang siya. Kung sana narinig nyo yun, hindi na sana kayo aabot sa puntong ganyan. Ang lupa, nagbibigay yan ng kasaganahan, pero naniningil din niya ng kasalanan. Kaya kung ako sa inyo ni Vivian, sana mapagtanto nyo ang pagkakamali nyo bago mahuli ang lahat. Huwag na ninyong hintayin na umabot kayo sa punto na kayo na ang nasa pwesto ng mga magulang nyo habang pinapanood ang mga anak nyong nagiging sakim dahil yon ang realidad na iminulat nyo sa kanila. Kahit na paano ay nakaramdam ng kakaiba si Paul, pero mas nananaig pa rin sa kanya na dapat maging matapang siya. Iniisip niya rin na kakampi ni Vivian ang tiyuhin nila at baka maging isa rin ito sa makakaagaw niya sa lupa. Sa paglipas ng mga araw, nang hihina na si Vivian, hindi na siya makatayo sa higaan niya. Parati pa ring naririnig ang pag-ubo niya. Nangangayayat at tila ba naghihintay na lang siyang mamatay.
Habang si Paul naman ay problemado na sa nangyayari sa lupa. Kahit na anong gawin ito, natuyo na ito at walang kahit na anong halaman na nabubuhay. Hindi sila makapagtanim ng palay kaya wala silang aanihin. Namatay ang mga mangga at maging ang manuka nila wala nang nangyayari. Nalugi siya at nabaon sa utang sa mga taong dapat niyang pasahurin. Ano nang gagawin natin yan? Paano kung ibenta na lang natin ang bahay na to at ang lupain? Ang daming dapat bayaran, mga taong nagbabanta na sa buhay natin. Gagawan ko ng paraan. Hindi ako papayag na ibebenta ko lang ang lupa. Hindi ako nakipag-agawan para lang mawala sa akin to. Nababalo ka na ba? Kung hindi mo ibebenta, saan tayo kukuha ng pambabayad sa kanila? Wala kang pera, wala kang ipon, wala kang maaasahan. Ang kailangan na lang ibenta ang lupa. Huwag kang ang tanga, Paul! Pwede ba manahimik ka muna? Hindi ko kayang ibenta ang bahay na to dahil mahalaga to sa amin. Bata pa lang ako, dito na ako tumira. At bawat pader ng bahay na to, naging saksi sa masaya namin pamilya. Pati ang mga bata, isa na to sa naging parte ng alaala nila. Hindi ako papayag na ibebenta to. Wala ka namang magagawa eh. Kapag nakakuha ka na ng pera, bumili na tayo ng bahay natin. Magsimula tayo ng negosyo. Anong gusto mo? Makuha na naman ng ate mong lahat ng ito tapos magmumukha ka na naman kawawa? Pwede ba hayaan mo muna ako makapag-isip? Hirap na ako sa totoo lang. Ano pa bang dapat mong isipin? Ano bang pinanghihilayangan mo sa memory sa bahay na to? Huwag mong sabihing mahal mo pa rin yung mga kapatid mo. Kasi kung ikaw ang nasa kalagayan ni Vivian, alam natin na ipagtatabuyan ka niya. Baka nga ipapatay ka na niya eh. Tapos ikaw, maaawa ka pa rin? Para saan pa ang happy memories na yon kung mas nangingibabaw naman ang galit? Huwag ka nga maging mahina, hoy! Naguguluhan na si Paul sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung dapat bang ang asawa niya ang isipin niya o ang mga bagay na bigla na lang nagpapaalala sa kanya sa nakaraan niya. Nagpatong-patong na ang problema. Ang laking halaga na ang kailangan na mailabas, kaya wala nang pwede pang pagpilian kundi ang ibenta ang ari-arian. Ang problema lang ni Paul, nakapangalan pa rin ang titulo sa ate niya, kaya kailangan niyang papirmahin ito para tuluyang maibenta ang lahat ng pinaghirapan ng mga magulang nila. Sigurado ka na ba dyan, Paul? Mas maganda kung ikaw na ang kumausap sa ate mo. Huwag mo ipadaan sa akin. Ang tagal nyo nang may alitan eh. Tuwing nag-uusap kayo, panay kayo sigawan. Kaya hindi kayo nagkakaintindihan. Ang layo ng puso nyo sa isa't isa. Hindi ko siya kayang harapin. Galit pa rin ako. Alam kong hindi siya papayag. Pero kailangan na talagang ibenta ang pinag-aagawa naming ari-arian. Dahil pare-pareho kami mapapahamak sa pagkalugi nito. Kaya nga ako nakikiusap sa iyo eh. Dahil ikaw pwede ka niyang pakinggan. Kahit ba isang beses hindi mo magagawang subukan? Hindi ko kayo pakikialaman sa ganitong bagay. Gumagabay lang ako sa inyo. Pero kayo pa rin ang makakapagdesisyon dyan. Umalis si Amado sa harapan ni Paul dahil nais niyang ito mismo ang maglakas ng loob na kausapin ang ate niya. Pero nagmatigas si Paul. Ayaw niyang harapin si Vivian dahil sa dami ng bagay na maaaring mangyari. Iniisip niya na magsisisihan lang silang dalawa at makikita niya ang ginawa niyang pangkukulam sa ate niya. Habang nagmamasid si Paul sa paligid, naalala niya ang bawat masasayang tawanan nila sa iba't ibang parte ng bahay. Yun pa rin naman ang nakaraan nila. Sadyang napalitan lang ng galit at sigawan. Biglang pumasok sa utak niya noong mga bata pa lamang sila kasama ang mga magulang nila. Wala naman sa kanilang nag-iisip na manlalamang sila sa iba dahil iba-iba ang pangarap nila. Palaging pinapaalala sa kanila ng mga magulang nila na pantay-pantay sila kahit na pakiramdam nila ay may paboritong anak. Kasabay din nun ay nakita niya ang mga bata. Masasaya silang magkakasama sa kabila ng alitan ng mga magulang nila. Hindi napansin ni Paul na may tumutulo na palang luha sa mga mata niya. Sa isang banda, may napagtanto rin siya.
Na tama nga ang tiyo amado nila na ang mga bata na yon ang magpapaalala sa kanila kung sino sila noon. Kung ngayon pa lang pinapamukha na nila ang kapangyarihan ng kasakiman, hindi malabo na dadanasin din nila ang galit na mayroon ng mga magulang nila. Ayaw ni Paul na mangyari yon. Kaya kumukuha siya ng lakas ng loob kung paano niya kakausapin ang ate niya. Kinaumagahan, nagising si Paul sa sigaw ng asawa niya. Pinapagalitan nito ang dalawa niyang anak. Ano ba nangyayari? Ang ingay nyo! Paano? Etong mga anak mo, nag-aaway sa iisang laruan. Sinabi ko na nga na dapat kay Bunso ibigay. Ang panganay dapat nagpapaubaya. Hindi yung nakikipag-agawan palagi. Tapos nang sasabihin sa akin, bakit palagi nilang si Bunso ang nasusunod at parang hindi siya mahal. Ay, nakakainis na! Ang kitid ng utak, hindi nakikinig! Huwag niyong pag-agawan yan. Mas maganda kung maghahati kayo. Magkapatid kayo eh. Dapat nagbibigayan kayo. Natamaan si Paul sa kanyang mga sinabi kahit na ang asawa niya ay hindi sang-ayon sa kanya. Yun na marahil ang pagmulat sa kanya na paano niya bibigyan ng aral ang mga anak niya kung siya mismo ay nakikita nilang hindi ginagawa ang payo niya. Nang magbati ang mga anak niya, sinubukan niyang kausapin ang ate niya pero hindi sumasang-ayon si Ilona. Nagpapalason ka lang dyan sa tiyuhin mo eh. Halata naman na sa ate mo yung kakampi. Magpapakatanga ka na naman ba ha? Eh sinasabi ko sa'yo, pagtutulungan ka ng dalawa na yan. Nakakaangat ka na nga, tapos makakaramdam ka pa na awa. Makinig ka naman sa sinasabi ko. Ilang beses na ako nakinig sa'yo. Pero sa pagkakataong to, gusto ko naman pakinggan ang sarili ko. Ang sinasabi ng puso ko nang hindi dahil sa galit. Kakausapin ko lang naman si ate. Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Magpakatanga ka na lang. Kaya ka na pagsasabihan na utu-utu ka eh. Hindi pinakinggan ni Paul ang kanyang asawa. Pinuntahan niya ang ate niya na nakahiga lang sa kama. Halos hindi na makilala dahil sa pagkaubos ng lakas nito. Lubog din ang mukha at hindi natitigil sa pag-ubo. Alam ko na ang nangyayari. Huwag kang mag-alala. Naghahanap na ng bahay ang asawa ko. Hindi ko ibebenta ang bahay. Wala ka ng pagpipilian dahil alam kong lugi na ang farm. Isalba mo na lang ang pamilya mo. Hindi na ako maninisi dahil wala na akong panahon dyan. Simula nang magkasakit ako, ang daming realization. Dahil napagtanto ko na hindi ko naman pala talaga madadala sa kamatayan ng mga bagay na kinakasakiman ko. Sorry, ate. Para saan pa ba yan? Kailangan pa ba nating humingi ng tawad sa mga nagawa natin? Sobrang dami na nun. Ang daming nangyari. Hindi na ako makapag-isip na maayos. Ayoko ibenta ang bahay dahil alam ko kung gaano to kahalaga sa mga magulang natin. Ito na lang ang nag-iisang alaala na kumukonekta sa kanila, sa mga buhay natin. Kung mawawala pa to, para na rin tuluyan na nating ibinaon sa limot ang lahat. Pero, kailangan mong isalba pa ang pwedeng isalba. Pipirma na ako para sa katahimikan na rin ng lahat. Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ang buhay ko. Kaya gusto kong piliing maging tahimik sa nalalabing araw ko. Sorry din, Bunso. Dahil hindi ako nagpakaate sa'yo. Ang dami kong kamalian noon pa man. Masyado ako naging sakim. Hindi lang ako nagkamali sa'yo. Pati sa iba nating mga kapatid. Sorry sa inyo. Sana may pagkakataon pang magkasama-sama tayong muli. Sorry, ate. Ang dami kong ginawa para pabagsakin ka. Ako may kasalanan kaya ka nahihirapan ng ganyan. Pinakulam kita dahil gusto kong maangkin ang lahat. Sorry, ate.
Sorry. Pati sa ginawa ko kay Harvey. Patawarin mo ko. Mas pinairal ko ang bulong ng kasalanan kesa sa totoong sigaw ng pagmamahal ko sa pamilya natin. Sorry din, bunso. Sa ginawa ko sa pamilya mo. Ang dami kong mali. Kung alam ko lang, nakasamaan din ang kahantungan ng lahat. Sana, mas naniwala ako sa payo ng mga magulang natin. Ang akala ko kasi, bilang panganay, dapat sa akin ang lahat. Hindi ko na naisip na sa isang pamilya, mahalaga talaga ang hating kapatid. Sorry. Nagkapatawaran ang magkapatid. Hindi natigil ang iyakan nila at ang palitan nila ng mga kwento ng mga napagtanto nila sa buhay. Mga aral na nalaman nila sa paglipas ng mga ilang linggo nilang pag-aagawan sa lupang dapat naman ay pantay nilang hinati. Doon din nasabi ni Paul na hindi pala talaga panghabang buhay na nagbibigay ng biyaya ang lupa. Kapag nagsimula na itong gamitin sa kasamaan, naniningil ito ng mas higit pa. Ang pagkamatay ng lupa na pag-aari ng kanilang mga magulang ay tila ba simbolo ng pagkamatay ng pag-ibig nila bilang pamilya. Gumawa ng paraan si Paul para mapagamot ang ate niya habang inuunti-unti nilang ibenta ang maliliit na parte ng lupain para makapagsimulang muli. Ayaw nilang bitawan yun lahat dahil naiisip nila ang paghihirap ng mga magulang nila noon. Nagawa na rin nilang banggitin sa dalawa pa nilang kapatid ang problema. Kaya umuwi ang mga yon para ayusin ang silakbo na nagaganap. Sa paglipas ng mga linggo, umaayos na ang kalagayan ni Vivian. Maging ang samahan nilang magkakapatid ay naging masaya na. Naging magaan na muli ang pagkabuhay ng kanilang lupain. Kung paanong sumasagana ang mga tanim, ganoon din sumasagana ang samahan nila. Naging masaya ang tiyo Mando nila sa mga nangyayari. Kaya nang makita nito ang pag-aayos ng magkakapatid, nagpa siya na ulit siyang umuwi sa kanilang probinsya. Bunso, tawagin mo nga si Lilian. Patanong ako kung tama lang ba tong pagbabalot ko ng isda. Hindi ako marunong nito eh. Wow, akala mo siya alam niya. Oo naman. Tanda ko pa kung katulong ni nanay magbalot ng isda, no? Ako pa ang pinapakuha niya ng dahon ng saging. Alam ko yan. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Iba talaga ang bunso na yan ah. Hindi ko alam na aalala mo pa pala yun. O sige na, salamat. Tawagin mo na ang mga bata para makapag-ayos na sila. Yung kandila baka makalimutan. Ayokong multuhin tayo ni natatay at nanay. Habang nag-aasikaso si Vivian, nakatayo lang si Ilona. Sinesenyasan siya ng asawa niya dahil nais din ni Paul na magkabati na ang dalawa. Kahit na may kaunting pagdududa si Ilona sa inaasta ni Vivian. Pero mas naniniwala naman si Paul na nagbago na ang ate niya. Kaya bilang pagsisimula ng panibagong yugto ng buhay nila, nais ni Paul na wala na sa pamilya nila ang may lihim na galit. Ate Vivian. Oh, bakit nandyan ka pa? Akala ko nasa sasakyan ka na. Papunta na ako doon, inaayos ko lang tong baon. Tulungan na kita. Sure ka ba dyan? Kaya ko naman to mag-isa. Oo, ate. Saka, sorry din sa mga pagmamaldit ako sa'yo ha. Hayaan mo na yon, tapos na yun eh. Tara na, naghihintay na sila sa atin. Ikaw na ang magbitbit nitong kanin, ako na rito sa ulam. Dadalawin nilang pamilya ang puntod ng mga magulang nila.
Doon sila sabay-sabay na maghahapunan. Dahil matapos nun, babalik na naman sa ibang bansa ang dalawa nilang kapatid. Sinusulit nila ang mga araw na magkakasama sila. Nabasa na rin nila ang huling testamento ng kanilang ama na hawak ni Lilian. Nakasulat doon na ang hatian ng lupa ay sadyang pantay-pantay sa kanilang apat. At ang bahay nakapangalan kina Paul at Vivian. May huling liham din ang kanilang ama na pinapaalala sa kanilang kahit na wala na siya, ipagpatuloy nila ang magandang samahan ng kanilang pamilya. Huwag silang magwawatak-watak at huwag nilang pag-aawayan ang lupa. Dahil ang lupain na yon ay karugtong ng kanilang buhay. Isa yung yaman, ngunit hindi nun kayang higitan ang yaman ng pag-ibig para sa isang pamilya. Inasikaso na rin ni Vivian ang paghahati ng lupain habang ang dalawa nilang kapatid na nasa ibang bansa ay ipinaubaya na sa kanila ang mga natitirang parte ng lupa. Si Paul naman, hinayaan na sa ate niya ang bahay dahil nagpatayo na sila ng bagong bahay malapit lang din sa kanila. Nagkaroon ng kapatawaran, naging masaya ang lahat. Pati ang mga bata, nagkaroon ng katahimikan at kapayapaan. Nagagawa na nilang pangaralan ng mga ito ayon sa kung ano ba ang nais nilang itanim sa isipan ng mga anak at pamangkin nila. Wala na ang galit at wala na ang kasakiman. Minsan sa isang taon, nagdiriwang sila ng pagsasalo-salo kung saan lahat sila ay nagsasama-sama para mapanatili nila ang tibay ng kanilang pamilya. Minsan, sadyang nakakabulag ang paghangad ng isang bagay na higit pa sa dapat na nakukuhang parte. Hindi naiiwasan ang inggitan at ang pagiging sakim. Ngunit sa huli, darating din ang panahon na mapagtatanto na ang pagiging sakim kailanman ay hindi nakakabuti sa kanilang sarili o sa kapwa. Sa huli, ang labis na pagnanais na maangkin ang lahat ay humahantong lamang sa sigalot at pagkakawatak-watak ng pamilya. Aba, ang lawak na pala nitong manukan mo. Malaking kitaan na ngayon dito ah. Nasaan ang porsyento ko? Dapat mas malaki sa akin dahil panganay ako. Lo, si ate makikihati pa talaga. Di ba nga ako ang bunso? Dapat mas lamang at mas pinagbibigyan ako. Ang yabang mo na ngayon ah. Gusto mo bang sunugin ko yung manukan mo? Maging lechon yan lahat? Sus, kapag ikaw ginulpi ko dyan, maiiba yung eyeshadow mo. Magiging violet yung mga mata mo. Baliw ka talaga. Pero masaya ako para sa'yo. Lumalago na tong kabuhayan ng pamilya mo. Aba, ang baby boy ng nanay nagpapakalalaki na talaga. Ang baby namin na yan, magaling ng negosyante. Halika, love ka ni ate. Halika. Ate, ano ba? Nakakahiya, naririnig nila ang pambe-baby mo sa akin. Ang tanda ko na eh. Nakakainis to. Ang arte mo! Dati nung baby ka namin, nagpapalagay ka pa ng pulbo sa leeg, tapos papaamoy mo na mabango ka. Ikaw pa rin talaga ang forever baby bunso namin. Diba, ang bunso ay mahal ng pamilya, kaya mahal ka ni ate. Kahit na baby ka na ng asawa mo, nauna ka naming naging baby. Halika nga, amuyin nga kita baby bunso. Halika. Ate naman eh. Ang kayamanang pinag-aagawan ay maaaring maglaho sa isang iglap. Mawawala, masisira o hindi na mapapakinabangan. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman kumukupas. Ito ay ang tunay na pagmamahal, respeto at pagkakaisa ng magkakapatid at magkakaanak. Ito ang kayamanang hindi nasusukat sa pera. Ang pagmamahala ng magkapatid ay yaman na hindi kayang palitan ng anumang bagay sa mundo. At yon ang tunay na pamana.